Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Miyerkules. Dito po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, isang programa ng Komisyon ng Katekisis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po si Karen at good lunch po sa ating lahat. At ako naman po si Shirley, magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito po si Among Jin, ang inyong energetic na kakwentuhan sa araw na ito. Energetic talaga. Self-proclaimed energetic. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Among, sasabihin na naman yan sa inyo, gagaligatsyo kayo talaga. Dapat naman. Kasi ulit-ulitan ko nga, nuulit-ulit ko nga sinasabi, it is Advent. So, kaya energetic, gagaligatsyo, we show that baga sa parang mo sinasabi, we could hardly wait, no? Ay, talaga naman. Waiting. Meron ako could hardly wait for the second coming. We could hardly wait for the anniversary of the first coming, no? And of course, we are always in the midst of the coming of Jesus, yung tinatawag nating the coming in mystery. Na nangyayari in the here and now. Among, yung coming in mystery na yan, ngayon pa lang po natin nabanggit yan. Kasi yung ilang beses na nating nakukwento sa ating mga tagapakinig, yung waiting for the second coming and then yung waiting for the anniversary of the birth. First coming. Yun ang buong, actually, yun ang two senses ng Advent, no? But as far as the commemoration of the comings of Jesus, meron tayong tinatawag na the third, yung the here and now. Ano yun? Una, hinintay natin yung second coming, which will be the final coming, no? Final coming. Yung initial coming, nangyari na, yung first Christmas. Yung in-between, yun yung the coming in mystery, yung nangyayari sa kasalukuyan, ang diwa ni Jesus in spirit and in mystery. He comes to us. Dumarating siya, no? He comes to us in mystery? Yeah. Ba? Mysterious. Ano ibig sabihin nun, no? Ay, Among, sandali. Parang ano yan Tita Shirley, di ba, pag sinabing mysterious, kasama yan sa pagkagagad at pagka, di ba yung anticipating ano yun, may certain kilig Dapat malinaw yan, Among, kasi nung bata kayo, pag sinabi, hindi kayong sagutin ng pari, mystery yan. Oo, well. Yun ang nagiging ang problema ng mga Katoliko noon. Ibig mo sabihin kung anong we go to the ng mystery, no? Oo. Yung unang understanding natin pag sinabing mystery. Alam mo ba kung ano yung difference ng mystery at ang miracle? Yung miracle, it's not necessarily a mystery. Pwedeng nangyari dyan, tapos pag naisip mo na lang na, ba't nangyari yun? Pero it's not necessarily a mystery. Pero yung mystery, may certain mapapaisip ka, paano nangyari yun? Hindi mai-explain. Hindi. Yun daw mystery. Naku, joke yata to, tita. Nagdududa na ako. Pag daw ang madre na buntis, mystery yun. Kapag, yun namang miracle daw. Kapag daw ang pare ang nabuntis, miracle yun. Ay, sorry po. Mga religious jokes na hindi. Baka mapagkamalan akong Ikaw walang kagalang-galang. Ay, at least sa papa may galang ako, no? Biro lang yung mga jokes. Hindi ba naman mulat sa yung ating Reverendissimo Monsignor irreverent naman talaga. At nadidiscover na ng mga listeners natin, tita, di ba? Oo nga. Yung mga akala nila secret. Yung mga secret nakala ang taray-taray. Pag narinig sa radyo, nagugulantang na lang sila. Well, yung common understanding natin sa mystery ay yung something that is yung yung something closed in secret, something hidden from the scrutiny of our mind. Yung daw parang nakatago sa ating pangunawa. Kaya nga yung sinasabi mo, Sister Shirley, pag hindi na kayang i-explain, sasabihin mystery. Oo. It could be, but not
always ganyan ang sense ng mystery, no? Yung isang sinasabi natin na mas madalas natin ginagamit na mystery sa ating pananampalataya ay yung sense na in a sense of profound spiritual truth, no? Malalim na isang malalim na katotohanan na pang spiritual o isang malalim na gawa, no? At we now call halimbawa ang mga sakramento. Yes. Hindi naman mahirap unawain talaga sa totoo lang, but they are deep, profound in a sense sa meaning, no, sa atin, no? Kaya kung minsan tayo ay may kanya-kanyang misteryo na sinusunod, no? Iba yung misteryo ni Mister, iba yung misteryo ni Mister paggabi, ni pag wala si Mrs. Iba yon, no? Pero yung mystery, like for example, ang isang nanay, she holds a mystery of her love for her children. Kaya kung minsan, napakalalim ng pag-ibig ng isang ina. Yun ba ikaw, no? Si Sister Shirley. I'm sure you call your love for Bess mystery yan. Dahil your beloved daughter, nakaisa-isa. At lalo ng mystery dun sa ang ugnayan ninyong dalawa ni Kuya Nick, no? Dahil yung pagmamahal na malalim, na kayo lang dalawa talaga nakadarama at nakakaunawa. Kaya kami, sa amin, pag natinitignan namin, tignan mo misteryo ng pag-ibig ng dalawang yan, no? Di ba? There is something unknowable about that, eh. Something na kami ni Sister Karen, wala. In that wala sense, kaming ka-mystery dun sa ganung punto. Walang Pero ano. ibang klaseng mystery din. Malalim na pakahulugan. Si Karen, ano ba yung misteryong sino-consider mo sa iyo? Pag ako yung nagkwento ng misteryo, wala nang makikinig sa atin. Horror mystery yun. yung mga pusa mo, no? Murder Yan, mystery yung lalabas niya namo. Kaya ngayon, kaya sabi ko nga, no, sa pananampalat, dito natin gustong tignan din yung mystery ng pagdatal ni Kristo, doon sa third coming. So may mga meaning yan sa atin, eh. No, halimbawa, si Kristo ba'y nararamdaman ko ang Panginoon pag ako'y nagdarasal. Oy, walang kukontra sa iyo doon, no? Yun ay misteryo ng ikaw ang nakakaunawa, ikaw ang nakakaramdam ang pagdating ng Diyos sa iyo. No? Makinig ka sa homily kanina, Sister Shirley. Yun. Yung sabi mo nga, sasabihin ng parent sa anak niya, anong nakita mo sa anak mo, sa taong yan? Bakit gusto mo? Misteryo yun. Kasi, totoo sa kanya yun, no? Kaya, ngayon, sa ganung paraan, si Kristo dumarating sa buhay ng marami sa atin. If not to all, no? At isa sa mga misteryo na sinasabi natin dumarating si Kristo sa atin in a more profound way that we understand as Catholic faithful are the sacraments. Diba? Opo, amo. Kanin lang. Kasi may sa chancery kanina, eh. First communion. Oy, I heard. Yung mga kalahi natin, tita. Sinong choir? Di syempre, sina Chinchin. Sama ka daw, no? Sabi ni pwede. Chocolate. Ako lang yun. Sabi ko, alam ba ninyo? Ba't silang awit? Kinumbidahon ng mga katekista. Ay nako, alam ba ng mga katekista na boses baka yung mga yon? Hoy! Kuro yung ating mga... Hindi. Among on the air tayo, bubulgar mo. Hindi ba? Uy, di ko pangit ba ang boses ng baka? Hindi naman, no? May quality ng sarili. Hindi pang kuro. Hindi nga pang kuro. Pero ayun, isang sakramento yun, di ba? Yes. Naaalala ko habang ginagawa ni Satch yung booklet, tapos inaayos namin yung PowerPoint presentation. Hindi ba may yung renewal of baptismal vows. Naaalala ko nung grade 1 ako, nung nag-first communion. Grade 1 pa nung tita. Ngayon, grade 3 na yung first communion. Yeah. There's a certain mystery talaga na, excited ka rin. Ano yung matatanggap mo? Tapos, yung parish priest namin nun, si Father Hinko. May explanation siya na hindi ko na maalala ngayon yung exact words. Pero may sinasabi siya na, when you receive Christ, you will be changed or something like that. Yes. I forgot the exact words, pero something like that na ikaw naman, ano magbabago sa akin?
it challenges you, ha, kasi it moves you. Yan ang mga sinasabi natin, Christ ka, especially sa ating buhay, sa ating sacramental life. We look yung pagdating ni Kristo sa sacraments. Kaya yung sacramento niya under signs, no, mga signs and symbols yan. Kaya tayo po mga Katolikong Kristiyano sa ating teolohiya, no, sa ating pagpapaliwanag, sa ating pananampalataya, ay sinasabi din natin, okay, si Kristo'y dumarating gani sa araw-araw ng ating buhay in many ways. At isa sa mga yan ay yung pagdiriwang natin ng mga sakramento. Very interesting. Right. Sa ating listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, text po ninyo dito sa numbers namin. Okay, sa Smart po, 0918-351-8282. Sa Globe, 0917-363-3738. At sa Sun, 0923-231-4124. Katulad po ni Jem ng San Matias, text din po kayo. Ayan, nag-text na pala si Meron na. Jem. Sige, text po natin ang ating kwento o mga tanong habang tayo nakikinig sa isang magandang tugtugin. Tawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilig, panalangin ang sampo. Tawagin siyang Emmanuel, sinilang ang poon, sasabsaban siya'y nakahinay. Nagpahayag ang mga anghel, walhati sa iyo. Sa nagaway, mag-ilaw mundo, at ang lalaki ang santo. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin syempre sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Among and Tita Shirley, Emmanuel daw ang kahulugay nasa atin ng Diyos. God is with us. At Emmanuel. Yan ay bagay na bagay ngayon kasi inaalala natin ang kanyang malapit na anniversary, yun ngang Nung unang pagdating. pagsasaatin niya. Pero hinihintay din natin
ang second coming. At habang hinihintay yung kanyang huling at ikalawang pagdating, ay ating ginugunita at atin ding sa Kapampangan pagmasusyan. We also celebrate, no? Pinagdiriwang din natin ang kanyang pagdating sa atin sa pamamagitan ng mga sakramento, sa mga misteryo na ating ginaganap sa loob ng simbahan. Mabalik po tayo sa misteryo, Among. Paano nga ba yung Catholic definition ng mystery? Kasi pag sinabi nating mystery, ang dami ako. Yung unang naiisip ko, yung mga favorite kong basahin, Tita Shirley, si Sherlock Holmes. Mga mystery novels, murder mysteries. Ano yun? Pambata. Pambata. Hindi naman po pambata, pero yun nga pag sinabi kasi nating mystery, ang dami-daming maaring gamitin na definition. O pwedeng, tama ba yung understanding natin pag sinabing mystery? Kung minsan parang supernatural, o kung minsan hindi mo maintindihan. Which is beyond our natural realm, beyond our natural understanding. So it is also called a mystery. Kaya di ba sabi ko kanina yung mystery, no, ay yung mystery ng marami yan pakahulugan na pwede nating i-apply. But in general, yung isa pa nga yung sinabi ko, pag hindi mo naintindihan, sasabihin nila mystery. And it might be also because some mysteries are not really understandable, lalo na pag ayaw mong intindihin, no? Oo. Usually dahil bata yung kausap nila mo. Oo, kaya hindi pa muna sasabihin na, maabot. hindi kayang abutin ng isang ipag-iisip ng isang bata. It is applied in many different fashion. O kaya, mystery also comes as something that is profound to the person. Kaya kanina sabi among profound, malalim, no? Malalim na pagkakaintindi, ang pagkakaunawa, no? Malalim na pakahulugan o kahulugan, a deeper meaning for a person that's so intimate na halos yun lang taon talagang yun ang nakakaunawa. And that's also a mystery. Applied naman sa doktrina in the terms na ito, siguro yung madalas din ginagamit ng Catholic Church, no? A divinely revealed truth is a mystery. Amo, pag sinabi nating divinely revealed, paano truth. Po yun sa Kapampangan? Ang Diyos yamo yung migpabalo, no? Pepabal na ning divinong o ning kadiyosan. Halimbawa, ng isang divinely revealed truth ay ang annunciation. Malapit ng mga nakang mga nakang, no, you will conceive and bear a son. Yan, mga divinely revealed truth yan. O practically the whole Bible itself is a divinely revealed. That's why this Bible is also sometimes called the book of mysteries. No, in that sense, ng divinely revealed truth. Or yung mas gusto din natin tignan, yung isa ding meaning na pares doon, yun nga yung kaninang nabanggit ko, yung may kahulugang kabanalan sa atin. Ayun. Kasi sa ating kwentuhan ngayon, pag sinabi nating mystery, there is something divine. There is something, hindi lang yung misteryong, sabi nga natin, Tita Shirley, ano ba yan? Yung anong klaseng mystery ba yan? Detective mystery? Pero pag ginagamit natin sa discussion ngayon, divine mysteries. Yes. In fact, kaya nga, maski yung divine mysteries na yan, yung nagdadala sa atin sa lengguwahe ng mga filosofiya ng relihiyon, no? Karanasang mahal banal, no? Mahal banal, nako. Parang, sa filosofiya ng ano yan. Alam ko. Ay, mga atenista, alam nyo yan. Magagalit si Father Nono sa atin. Huwag daw gagamit ng mga salitang yung mga atenista yung kaya ngayon. Bakit? Pag sinabing hindi naman ako hindi naman ako lasal. Pag mahal banal kasi, sandali, himayin natin, mahal banal. Banal. Ano po yun? Mahal in a sense na hindi sa mahal in a sense ng pagmamahal, no, kundi mahal in a sense of ang precious, and then banal of the divine, na makadiyos.
Makadiyos na kamahal-mahalang karanasan. Ayun. So, kamahal-mahalan. Napaka-precious o Napaka-precious nun. Yung it's a treasure. A treasure, to be treasured. A treasured divine experience. Karanasang makadiyos. Makadiyos, ayun. So, yun usually yung nararamdaman ng mga tao na, ay, hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Pag ikaw ay nagdarasal, o kapag ikaw ay nagsisimba, no? Tapos, lalo na nag-communion ka, no? There is that, both ng pag-iisip mo at sa kalooban mo, nagsasama dun sa isang pakiramdam na ang Diyos ay pinapasaya ka sa oras na ito, di ba? O di, yan ay karanasang mahal banal, no? It's a mystery. You're going through the mystery of the divine. Parang nire-reveal sa'yo ng Diyos ang kanya sarili sa oras na yun. Among, pag ganun ba, kaya nating sabihin na yung nararamdamang yun, talagang nalalapit tayo sa Panginoon? Oo. In the long run, sino bang huhusga nun, no? Dalawa lang kayong maghuhusga makakaalam sa katotohanan nun. Ikaw at ang Diyos. And then makikita mo rin kung ito'y nagbubunga naman ng maganda sa iyong pakikitungo sa kapwa-tao. Doon mo makikita a certainty nung sinasabi mong karanasang mong pinaranas sa iyo ng kabanal-banalang kadiyosan. Kabanal-banalang kadyosan. Kadyosan. Sa Kapampangan yata yung kadyosan. Ang pagkadyos pala. No? Ay, kaya, yun pag sinabi mo, kaya doon tayo malaya no? Kasi pag sinabi mo, Karen, sa akin, nararamdaman ko ang pag-ibig ng Panginoon, Karen, hindi ko pwedeng questionin yun, no? Opo naman. Paano mo i-question yun? Magko-question lang ako sa'yo kapag pagkatapos mo sinabi sa akin, may paluha-luha ka pa. Pagkatapos na kumakain tayo, ay natalikod lang ako, inagaw mo yung tilapiyang kinakain ko. At ayaw mong ibalik. Doon ako magdududa sa'yo, ano ka ba namang karanasang mahal banal yan? Hindi na ako naniniwalang totoo yung naranasan mo. Ang Diyos, ang pangit ng ugali mo. Pati yung tilapiyang ulam ko, kinulimbat mo. Ganito yun, Among. Ibig sabihin, nasaniban ako ng meow. Totoo yun. Di ba? Magmamiyaw na lang ako nun. Yung tinuturo ka, pero halimbawa, alam kong loko-loko ka, no? Alam kong hindi maganda yung ugali mo dati, no? Mapagmura ka, no? Wala kang ginagalang na tao. Kahit sino. Oo. Tapos isang araw, nakita kita, nakaluhod at hindi lang yun, no? Napakamatulungin mo at biglang naging magalang ka at hindi na ikaw yung mapagmura. Maski hindi mo sinasabi sa akin yun, nako, may nasumpong ang Diyos ito. Siguro nga pa. Ganun usually Tsaka alam mo naman kung yung tao, pakitang tao lang? Yes. O sincere. Umiiba yung aura. Talaga. No? May text dito, Among. Congrats, King, kayayari pa mong First Communion and Sinseng High School students, King Arsopispado Chapel. May God continually guide them in the life of faith. Ano yung mga nag-first communion? Nag-first communion. Sa Chinese school? Oo. Chinese ang misa kanina? Si Father Pep ang nag-misa. Walang Chinese na pari dito, natin kung hindi kayo kumuha. Iba yung pari doon. Buddhist yun. Ano din, si Atsing Malu nagpapabati sa mga kasama niya. Hello po sa mga kasama ni Tita Malu. Oh yes. Yung mga katekista ng San Matias, yung mga seasoned catechists. Alam mo kung paano sasabihin sa Kapampangan? Seasoned catechists. Mabulog. Malasa. Malasang gurang katekista. Hay, teka muna. May paalala muna. Pinabati po namin kayo. Witness the biggest,
the brightest and the most colorful Christmas event in the country, the spectacular Giant Lantern Festival 2015. Be there at the most awaited competition proper, December 19, Saturday, 6 p.m. onwards, at the Robinson's Star Mills, Pampanga. Catch the grand exhibitions, December 20 and 21, Robinson's Star Mills, 6 p.m. December 22, SL Park, Telebastagan, 6 p.m. December 23, Greenfield, Sindalan, 7 p.m. December 24, in front of City Hall, 11 p.m. December 26 and 27, Marquee Mall, 6 p.m. December 25 to 30, and January 1 to 6, 2016, 7 p.m. Robinson Star Mills. December 31, Clarkfield, Pampanga, 6 p.m. For details, visit our Facebook page, www.facebook.com/Giant Lantern. Giant Lantern Festival 2015 is brought to you by Robinson Star Mills, Pampanga, Pampanga Provincial Capital, GT Alliance, Toyota, City of San Fernando Water District, Land Bank, Wilcom Depot, Clark International Airport Corporation, Clark Development Corporation, Enchanted Kingdom, San Miguel Foods Incorporated, Smart, Phoenix Petroleum, Marquee Mall, Pepsi, and Bio. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko. Siyempre, dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At nagbabalik pa rin ang ating malasang kwentuhan. Malasang season. Dakal, oregano, laurel, paminta, pong Betchin. Oy, alam mo yung mga gagamit ng betchin. Yung mga katekista dapat batiin, hindi lang sa batiin, no, but punahin din natin yung kanilang yung kanilang magandang ginagawa, no? Magandang, syempre naman. Syempre, may mga yung mga yan sa katedral, yung sa San Matias, no? Kung walang mga yan, sus, paano yung mga first communion mo, no? Sila din mga tagapagdala ng misteryo yan. They also contribute to the breaking of the mystery to the children, no? Kasi sa pagtuturo nila, naituturo nila maaaring maging karanasan nila sa Diyos, no? Ikaw pong katekistang malasang, maski mga tuwana, tuturo pa. Among, yan naman talaga yung mas pinakikinggan. Luwid kayo po. Ching Malu and Company, Hilda Madayag, Ching Linda Lipanyo. Ayun, dami niyan mga season. Si Bouncer. Sino Bouncer? Si Chilinda. Linda Alakin, no? Diyos ko. Bouncer kasi ang tawag sa kanya. Pero babatiin din natin syempre yung kanilang parish priest. Siya pong bong. Magagalit si Kuya Ega. Si Tang Ega. Hindi, mga EMDC naman yan. At saka yung mga ating mismo sarili sa katedral, no? Abay, Tang Jess, muna yan dilikin. Hi, Tang Jess. Kasi baka hindi na ako papasukin. May text tayo sa kapatid na JD Welder. Nahahalata ka na, JD, ha? Itong mga tinetext mo. Mysterium fascinosum, sabi niya. Sandali lang. Pag yan sinimulan na natin ngayong araw na to yan, baka mamaya mag-levitate tayo dito. Paano ba ito translation, no? Mysterium tremendum is something to do sa parang tremens, no? Yung tremble or tremendum, yung makapanigalgal, no? Hindi ka makalapit. May sense of awe. Pero hindi yung natatakot, ibang takot. Hindi kasi hindi natatakot ka, pero yung bang ayaw mo lapitan kasi sa kanyang kadakilaang misteryo na nakikita mo. Yung pinakamalapit siguro, overwhelmed. Kung ano siguro among, no, medyo popular na konsepto. Ayan na naman yung konsepto. Pag na-starstruck tayo, di ba? Hindi mo malapitan, natatakot kang hawakan. Usually yan ang unang buka ng isang misteryo, nabigla ka. Si Moises, no? Di ba yung makita niya yung burning bush. Tremendum bigla yung pakiramdam. Tapos pero nung magkalapitan na, nagkaroon ng isang uri ng mysterium na sa kanya. Mysterium fascinosum. Yung fascinosum, it was fascination. Something na nakaaya-aya. Misteryong kay Kapampangan makayama.
Makayama talaga. Kaya nung unang bigla pagka ano ba to? Tapos medyo you are tremendous, ayaw mo lapitan. Pero nung makita mo na hindi pala siya, isa pala siyang misteryong hindi naman nananakit, hindi naman siya nagiging perwisyo sa'yo. Yung wonder mo ngayon, no? Doon lalapit ka. Pupurihin mo, ay ang ganda. Nakita ni Moises, gusto yung lapitan yung burning bush. Sabi ng burning bush, isin mo yung sandalyas mo. Ayan, doon na magkakaroon na ng dialogue ng mystery. Yes. Thank you, JD. Naalala mo pa. Baka nagre-review sa tao, pwede mo rin i-apply ang mysterium tremendum at fascinosum. Ba, pag na-in love ka, among. Sa pare, halimbawa. Ha? Si Apong Ninoy, pag nakita mo si Apong Ninoy, mysterium tremendum yan. Ayaw mo lapitan bigla. Ay, hindi ha? Pero pag ako nakita mo, mysterium fascinosum, si Apong Jin yan. Ay, makayama yung itsura yung Apong Jin. Baka sinusugod na tayo ni Among Ninoy. Wag. Among Ninoy, guess ko po kini. Wag kanina. Pero lahat ng yan, nangyayari lahat. Lahat may mga karanasan ganyan. Di ba? Yung mga nakapakinig po natin, no? Ikaw pong makiramdam na yun. Kaya, wariyara nasa man. Kaya, may bigla ka, ginaot, luguma ka niyan. Pata kaya, makatakot bala mo, biglain ka ng Diyos. Pata kaya, ay, makayama yung nga pong gino. Kaya nang malilyari ka na ako. Then you become so close. No? Mapasok tayo sa mga ganyang karanasan eh. And those are ang mga misteryo ng pagdating ni Kristo sa misteryo sa atin. In His own fashion, dumarating siya. Isa yan sa mga tinatawag nating Jesus coming in mystery. Kanina, yung reading ngayon, di ba? Yung ano ba yung ginawa ni Kristo? Pinalakad niya yung mga pilay, pinaawit niya yung mga pipi, nakinig ang pinaringgan niya ang mga bingi, at yung mga bulagay binigyan niya ng pagkita. Sabi ko kanina sa homily, yung pong kantang doon po sa amin, may nagkatuwa ang 4 na pulubi. Alam mo na, na? Sumayaw ang pilay, umawit ang bingi, umawit ang pipi, nanood ang bulag, nakinig ang bingi. Ibig sabihin, when there is that experience of joy, siyempre matutuwa ka dun sa gano'n, no? Pero the experience of joy, the coming of joy in our lives is a proclamation of the mystery of Christ's coming. Kaya masasabi mo, may Diyos. Andiyan ang Diyos. Dahil nandun ka sa kagalakan at tuwa. There is a God. Oo, yung mga mystery na yan, nililid ka doon, no? Dagdag pa. Diba? Siyapong Ninoy uli. Kapag Siyapong Ninoy, napabusog mo yan. Dinala mo halimbawa sa restaurant, nilibre mo, o kinumbida mo sa bahay, at siya'y nabusog. Alam mo, hindi sasabihin sa'yo yan, hindi thank you sasabihin yan sa'yo. Ano po? Mabiyayang Diyos. Oo, nga naman. God is alive. Kasi yung mga ganyang experience. Kaya pag pinatuwa ka ng isang tao, pinagalak ang puso mo ng isang kaibigan, o mas minsan di mo mang kilala, patula na ka, o kaya ayaw na kaketang medyo malungkot mong bili, then malyari mong sabihan, ay yung Diyos talaga, kikimot siya kaya ng tao ngayon. Yung Diyos daratang niya kanako kaya makanya may ayalo ang paralan. May nagsasabi parang may angel daw pag ganon. Yeah. Kaya yung in between the first coming of Jesus, kaya nga masasabi natin dahil dumating na si Kristo, yung pahuli pa niyang pagdating, in between, yan ang Christ coming in mystery. Pinupuno natin ang ating sarili, mga karanasan natin sa Kanya, karanasang mahal banal, at sinishare natin yan. Hindi pa yun ang final coming, but kanya yan, mga feelers niya, mga pagdating niya sa atin. Yun ang the kingdom is at hand. Right. The here and now, nangyayari yun. Kaya yung challenge niya sa atin, love as I have loved you. If you have experienced me, then show that experience to others.
years. O, di ba? In that sense, ang Advent is our whole lifetime eh. Yes. Kasi talagang our whole life, sinusubukan nating hintayin o sinusubukan nating tanawin yung pag-asa. At the same time, ginagawa din natin kung ano yung dapat gawin. Okay. Speaking of the devil, Among, nakita po ni Among Jean si Satch nasa labas ng studio. sabi ng mga Italiano, parlando del diavolo ho visto le corno. Talking of the devil, I just saw the horns. Malakak na dun nasa labas. Mabuti pa pumasok ka dito. Ikwento mo kung ano yung ginawa ninyong pagpapalapit sa mga bata sa ating Panginoon. How did you make the children go nearer our Lord? Hello, yan. Magandang tanghali sa lahat ng mga tagapakinig. Si Satch po ang kasama nyo. Tuwing Monday kantahan at ngayon Miyerkules. Miyerkules, nandito ka. Nagtitriduo na ako dito. Triduo talaga, ha? Ano yung mag-report sa nangyari? Nako, yan kanina. Nakakatuwa yung mga bata kasi napaka-excited nila na matanggap ang banal na komunyon sa unang pagkakataon. Yan. Masasabi mo ba yun ay karanasang mahal banal sa kanila? Okay, good. Paano? Ayan, nagpa-oral exam. Radyo pa. Hindi, their eagerness kasi. Yung sidhi ng damdamin. Yeah. Kitang-kita yun sa pagsagot nila kanina sa mga responses. Nung tinanong sila, do you reject Satan? Yes, we do. And then nung tinanong ng pare, do you believe in the Lord Jesus Christ who suffered for us? Yes, we do believe. Nakakatuwa kasi sumasagot sila. Talagang tumitimo, yun. Nanunuot sa kanilang mga damdamin yung mahal banal na sinasabi natin ng banal na komunyon. Ikwento mo na, batiin mo kung sino yung mga kasama mo kaninang mga bata. Hindi mo alam yung mga pangalan. Mga pangalan nila kasi nasa taas kami. Pero marami ba sila? Mahigit nasa 20 sila kanina. Grade 3 students ng Sinseng School. Okay. Ayan. Ay, binabati natin ulit ang ating mga katikista at yung teachers. Of course, sila yung araw-araw na kasama nila. At syempre yung mga bata na katatanggap. So, nagtuturo ba sila sa Sinseng, ang mga katikista natin? Opo, yan. Hindi sa atin, sa San Jose. Pero kinakatikais din sila. Sina Ruth, yan. Si Brother Sunny. Yung ating Archdiocesan Catechist. Sila po yung matyagang pumupunta doon. Good. Yan yung mga nagdadala ng mister. Pag, alam mo, napakagandang trabaho yan. Yung bang, you become an occasion na makaramdam ng kabanalan o makaranas ng mahal Diyos ang mga ibang tao. Hindi mo mabibili yun. Po naman, Among. Napakagandang pakiramdam. At syempre, lalo na pag nakita mo yan, di ba? Introduction yan, in a way, ng mga bata. Kasi yung unang sakramentong natanggap nila, baby pa sila nun. Ito, conscious. Tapos sila mismo yung sumasagot. Diba? Yan, mga katekista yan. No? Sa privilege. Yan ang isang misteryo, Among, na marami nagsasabi, paano kayo nagtuturo? Wala naman kayong sweldo. Hindi nila makita yung kaligayahang nararamdaman mo. No? Sagot ko dyan, bakit ba lahat kinukwenta mo sa pera? Ang mystery, isa sa mga katangian ng mystery, walang halaga. Hindi nabibili. Ay, sa ating mga listeners, kung nais po ninyong humabol sa ating kwentuhan, lalo na, nandito yung isa pa nating kakwentuhan, si Satch. Text lang po tayo habang tayo'y nagbe-break. Filled with compassion, He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my
turn to me on the day that I call from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. I shall lift my vows to you before your people. I am your servant. I will offer you my sacrifice of praise and of praise. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength of the dark. Oh Lord, save my life, be my Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ayan, apat-apat tayo na gagaligatsu dito. Gagaligatsu. Greetings from Ray ng San Matias Paris. Ray Caligya, thank you. Yan ang Yung kamarero ng- faithful sidekick ng among bong yan. Kaibigan din natin yan. Oh, Facebook friend natin yan. Kamarero siya ng Santo Niño El El Verbo Verbo Divino. Divino. Aha. Kaya favorite niya yung Dalit King Amano, amo. Ha? Dalit King Amano. Oh, good. Ang holy name. The name above every other name. Sandali, Amo. Naalala ko, kailangan nating announce yung mga paalala kasi December 2 na po, di ba? Yes. Tapos may mga special occasions tayo na sunod-sunod niyan. Siyempre, yung December 6th, yung second Sunday of Advent na yon, di ba? Yes. Pero after December 6th, di ba sa cathedral may fiesta kayo? Hindi naman talaga fiesta, pero lahat tayo. Tapos yung Fiesta ng holiday of Wagawa. obligation on December 8. Yun. Oo. Immaculate. December 8. Anyway, pa sa mga i-remind po namin kayo, pero pa unang sabi na ito. No? Holiday of obligation po ang December 8. It is an obligation to attend the Mass. Yes. Every year po yan. Yeah. Walang except of course kapag Sunday dapat talaga mas lalo, di ba? Naman. At Among, yung susunod doon, yung December 9. Sa December 9 naman po, magkakaroon tayo ng seremonya ng again, this is under the sacramental signs, no? Ang pagsasara po ng tinatawag nating the Holy Doors or the Jubilee Doors. We will explain later ano 'yon, no?
Ano ba ito mga pintuan, anong kahulugan nito? In commemoration sa kick-off ng ating year, holy year, the Jubilee year of extraordinary, no? Opo. Jubilee year. The year of mercy. Year of Mercy. Ayan. Next week, Yes. i-discuss natin ng maayos yan bago tayo umabot dun sa December 9 na, teka muna, bakit sasarado? Although, na-discuss na natin ng pahapyaw yung a few weeks ago Bakit isasarado? Tapos, gaano katagal nakasara? At kailan ibubuksan? Okay. Sasabihin din natin kailan bubuksan. Malapit At na. pag nabuksan, ano ang gagawin? Ayun. Yung Isang taon Archdiocese. yan, isang taon. Oo nga. 1 year po yan, a year of mercy. May mga activities po tayong nakamungkahi galing din sa Roma at sa ating Archdiocese, sa ating Arsobispo, kung ano yung mga activities na mangyayari sa celebration natin ng Year of Mercy at na ating bubuksan naman sa pamamagitan ng seremonya ng pagbubukas ng mga Jubilee doors or the Holy Doors. The doors of mercy. Si Pope Francis, bago pa umabot ng December 8, di ba yun yung... Sasalita na siya, no? Ang dami na niya sinabi. Binuksan ng isang pinto. Kasi, he took advantage of the time he was in Africa, di ba? Sa Kenya. Di ba sabi ko, bakit mukhang Batman na si Pope Francis? Kasi yung pagbubukas niya talagang nakataas. Yung kapa niya. Kapa. Yung kala mo bigla siyang, parang nakita ko dun sa image, yung bang parang si yung parang teacher na bigla mong binuksan ng pinto dahil nakakagulo yung mga bata sa loob, no? Merakap kayo. Huli kayo. Yun yan. Nagulat ako dun sa style niya. Oo nga First time kong nakita yun sa kanya. It must have been sa kanya yun, forceful na yun. Kasi he's 79, 80 na. Wala pa po. 78 siya nung nag-pope siya. Tapos 79 talagang yung pagbubukas niya with parang bang galit na. Pinush niya. Pinush niya. At sabi ko nga, nagbukas siya ng pinto na hindi pa nakatakda. Kasi siya, magbubukas sa Roma, di ba, December 8. Tapos naalala ko, nga pala, siya yung Santo Papa. He can do anything. At saka, kasi may stress din, di ba? May hina-highlight din niya yung Africa ngayon. Kasi, for the longest time, di ba, I'm sure kakilala ninyo yung ibang mga obispo doon. I saw the pictures, yung visit niya, lalong-lalo na sa Uganda. It brought back so many memories in me. Yung nakaluhod siya dun sa mga holy martyrs, sa shrine ng Namugongo. Namugongo, yun ang shrine ng mga Ugandan martyrs under the care of the Anglican Church. Yung sa Muyonyo, yung nandun naman sa mga Catholics. Magkalapit na lang ngayon. At may pareho silang sites. Binibigyan pa rin niya ng pansin, di ba? Kasi alala ko yung mga African bishops, matagal nang nagpapasabi, hindi kami pinapansin. I mean, the whole continent daw. O nga naman, yung focus natin, Europe, US, lalo na tayo, di ba? Pero sino nga naman nakakapansin sa Africa? At ngayon, binigyan niya ng pansin talaga. Yes. At yan yung mercy. Alam mo, nung nandun ako ang taguri na John Paul II sa Africa, the Dancing Church. Ayan, siya, ayaw mo ng dancing sa loob ng simbahan. But, sa kultura kasi nila pag si Satch, umabot ng Africa, mapipilitan po yung sumayaw. Nagpa-practice na yan. Si Satch, pag mabit sa Africa, hindi man mapapansin. Hindi halata. Ay, nako. Hindi siya tatawaging muzungu. Muzungu, ibig sabihin, maputla. Alam mo, nung nandun ako sa Uganda noon, sabi ng mga bata, abazungu. Here's a muzungu. Sabi ko, ano yon? Monsignor, they're calling you a white person. Sabi ka, ako pinakamaitim sa amin sa Pilipinas. Maputi na pala ako dito. Ay, nako, yung ating kwentuhan, ayan, umabot na sa Africa. Pero, bukas natin sasabihin, bakit yung pag-abot natin ng Africa ay related pa rin talaga sa ating Advent and Year of Mercy kwentuhan. May pahabol na greetings
galing kay Migs, kay Tita Vanji daw, at saka darang uring habang nagpa-plancha ng damit ng Hapong Aris Maniago. Tsaka si Ate Mirna, ang ating planchadora sa katedral. Musta? Ay, Ate Mirna, hello. Nakikinig Kumusta siya kayo ngayon. po? At sino pa ba yung ating mga listeners? Nandun pa ba yung ating yung best friend ni Among, si Kobe? Andiyan Si mo ba Kobe siya? Canales. Canales. Sabi ko, promise ko kasi lagi ko siyang binabate. At syempre, may birthday ngayon. Si Isabel Pretty. Ay, si Isabel Pretty. Happy Ang birthday. talentado kong inaanak. Buti na di Oo. nagmana sa nanay. sa Isabel talents. Pretty. Pag tira mo kami ng cake at ng Happy birthday. ano ba, ng spaghetti. Oh, at saka ordinations din ni na Father Arnel Pineda at saka Father Reynaldo Garcia. Apa. Oh, anniversary po. Happy anniversary anniversary po. po. mga Pagdasal din natin si Among Arnel kasi medyo may karamdaman siya sa kasalukuyan. No? And he needs our prayers. Of course, as we greet him, happy birthday, we also wish him, Anniversary ng ay, ordination. anniversary. We also greet him Get well soon. God's grace for his speedy recovery. Ang daming si Among mong makasyog din, no? Oh, Oo, na may ano din, mayroon din siyang nararamdaman. Ako din. kayo, yung nararamdaman yung excitement. Ay, umabot na naman po tayo sa oras ng ating pagtatapos sa araw na ito. Siyempre, may kasunod pa yan. Bukas nandito pa rin tayo. Pero, ang oras po natin ng episode na ito, tapusin muna natin sa isang dasal. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Gayunpaman kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po nawa silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran niyo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo niyo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, nagahari kasama mo at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kawaan mo Kawaan kami. kami. At pagpalain nawa tayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. Sa mapagpalang Miyerkules po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Satch, kasama ninyo tuwing Monday Kantahan. Pero Miyerkules ngayon. At ito naman po si Among Jean, ang inyong naging kakwentuhan din sa araw na ito. Bumabati sa inyo ng magandang hapon. At kumusta ka Balabaldo? Pakabait ka. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Araw at alay siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos.